Magandang umaga mga kabay. So ito yung approved repair ko ngayon mga kabay. Bali makita po siya. So ang model nito mga kabay ay 4131 na circular so na pang makita. Pang ano pala? Pang makita. Circular so pang cutting ng aluminum. Ito po yun. Sa makita na brand. Ayan. Ulitin ko mga kabay, 4131. So ang kakabitan natin ng gear, ito po yung gear niya mga kabay. Tapos yung dalawang lock washer niya, ayan. So wala po akong nahanap ng lock washer sa makita dahil wala daw silang stock nito. So ang ginawa ko mga kabay, pumunta ako sa Screw Kingdom. Ayan. Sa makita kung bibilhin mo ito mga kabay ay 50 pesos. Pero pag doon lang sa mga hardware na nagtitinda ng screw ay 2 piso lang po. Ayan. Ayan. So ayan. Kung maghahanap kayo mga kabay ng lock washer ng circular so 4131 para hindi po lumuluwag yung screw, ito lang po ang ilalagay nyo. Ayan. Yung lock washer na yan. Tapos, yung kanyang armature, ito po yun. Ayan. So, tara mga kabay, samahan nyo ko, kakabit natin. So, yan mga kabay, binubuksan ko na po. Ayan. So, kakalasin natin yung gear. Unahin natin yung gear mga kabay. Dahil yun yung matagal magkalas. Yung armature, madali lang po dahil isasalpak mo lang siya. Itong gear ay kailangan pa nating i-press. Tapos ang hirap pa magkalas nito. Ang kanyang circlip. Dito pala yung isang screw nito mga kabay, yung sinampol natin. So dito po natin ilalagay yung screw, yung lock washer niya mga kabay. Dito po sa screw. Pero bago yan mga kabay, papalitan muna natin yung kanyang gear. Ayan. Bali ipipress ko lang yung gear mga kabay. So yan mga kabay, na-press ko na po yung gear, napalitan na natin. Ayan. So ang ilalagay natin ay yung kanyang circlip. Ayan. Sila natin yung circlip niya mga kabay dahil tumabingi ng pagkalas kanina. Ayan. Kailangan nating ibalik. Ayan. So yan, okay na mga kabay. Lagyan natin ng grasa. Ayan. Tapos syempre yung kanyang bearing mga kabay. Ito. So ipipress lang natin ito ulit mga kabay. So yan. Okay na po siya. Nga lang, may lilinisin pa ako mga kabay. Ayan. So kailangan ko munang tanggalin yung mga natirang aluminum. So hindi ko na po ipapakita yung paglilinis mga kabay. So yan mga kabay, malinis na po. Ayan. So babaklasin na po natin yung armature. Para yun naman pong loob ang ating lilinisin.
Ayan na mga kabay. Patanggalin lang natin yung bearing mga kabay. So ito mga kabay, kaya ko to pinalitan ay dahilan dito sa lagayan ng bearing ay ayan po, nahuhugot na lang po siya. Ayan. So alog po yan pag ganyan mga kabay, kaya ko po pinalitan yung armature. At syempre may tama din po yung kanyang, ito po, yung kanyang shafting. So bago natin ikabit mga kabay, ayan, may lilinisin tayo dun sa loob. Meron pang natira. Dahil hindi ko po madukot kanina dahil nakaharang po yung armature. So ngayon, pwede ko na siyang dukutin dahil wala na pong armature nakakabit. Kulang pa. Kulang pa mga kabay. So sa mga gustong magpa-repair mga kabay, punta lang po kayo dito sa 530 T. Alonso, Santa Cruz, Manila. Ayan. So gumagawa din naman po ako doon sa tinitirhan ko mga kabay, sa 1091 Musa Street, Sampaloc, Manila. Ayan. Pero tuwing linggo lang po. Tsaka minsan pag linggo, depende rin po sa linggo kung walang tagay. Ayan. Pero gumagawa ako doon kung merong magpapa-repair lang. Ayan. So ayan mga kabay, okay na. Ayan. So pwede na nating ilagay yung bagong armature. Ayan. Ito po yung bago niya. Ito po yung luma. Ayan. So isasalpak na natin mga kabay. Kaya lang, rasa muna pala. Ayan, nilagyan ko ng grasa yung dulo bago natin isalpak. So ayan mga kabay, papasok na natin yung armature, ay pilquil pala. Ayan. Ayan. So ayan, lalagay na natin yung screw. At higpitan na po natin. So yan. Siyempre yung takip ng wiring niya mga kabay. So lalagay din natin. Tapos lalagay na natin yung carbon. Ayan. Yung carbon mga kabay, hindi ko muna pinalitan dahil mahaba pa po. Ayan. So kakabit na natin yung carbon mga kabay. Wala yung flat screw. Nasaan na? Yun, binalik ko pala mga kabay yung flat screw na maliit. Yun, tapos kabila naman mga kabay. So okay na mga kabay. So ang susunod nating ilagay ay yung kanyang spindle gear mga kabay, tsaka yung lock washer. Ayan. So tatanggalin lang natin yung
Ito mga kabay, yung pinagkainan ng aluminum tsaka stainless, masakit sa kamay pag tumusok. So kanina mga kabay, yung washer, yung pinakita ko, dito po yan nakalagay. Yan. So nakaganon po yung forma niyan. Yan. Dalawa po yun. Yan. Bago nyo po i-screw, lalagay nyo yung lock washer. So lalagay na natin yung spindle mga kabay. Ayan. May grasa na rin yan. Yun. So pag nalagay na, ito na yung screw na may lock washer. Kakabit natin. Yan, magkabilaan yan. Igpitan lang natin ng maigi mga kabay. So yan, ayos na mga kabay. So lalagay na natin tong washer. Ayan. At yung kanyang handle syempre mga kabay. Ayan. Pumasok ka na, kaibigan. Kaibigan, pumasok ka na. So yan na mga kabay. Lagay na natin yung circlip niya mga kabay. Yun. So okay na. At syempre yung kanyang spring. Yan. Para po dito sa kanyang yun. So ayos na mga kabay. Ayan. Papaandarin na po natin. So yan lang mga kabay, maraming salamat sa panunood at pa-like and share na rin po. At syempre po, ito po yung pinalitan natin yung gear, armature, ayan. Yan lang po dalawa, tsaka yung lock washer. Ito po yung lumang lock washer niya mga kabay, nag-iisa na lang natira. Kaya pinalitan ko na po pareho para bago. So maraming salamat mga kabay sa panunood. At pa-like and share na rin po. At syempre po, baka naman pwede yung subscribe nyo po ito aking YouTube account na Inom Tabay. So maraming salamat mga kabay. Bye-bye.